And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. You must always
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na pupurihin habang kami nabubuhay sa daigdig pong ito. Salamat dakilang Ama naming nasa langit sa lahat ng mga pagpapala na walang sawang ipinagkakaloob mo po sa amin, lalo't higit sa lahat, ang pagpapala o biyaya ng kaligtasan na kaloob mo sa amin sa pamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Dakilang Diyos naming nasa langit, napakarami naming dapat ipagpasalamat po sa iyo. At dakilang Ama, muli sa hapon pong ito, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang hilingin, O Diyos, ang tulong na nagmumula po sa iyo. Ang mga pagpapalang kaloob mo sa amin, O Diyos, ay hindi sapat para matugunan ang aming pangangailangan. Subalit dakilang Diyos, ang tulong na nanggagaling po sa iyo ay sapat sa aming pangangailangan. Kaya buong puso kami, Ama, nananalig na ang kalakasan na nagmumula po sa iyo ay kalakasan na kung saan patuloy magbibigay sa amin ng tagumpay, at yan ang nais namin, O Diyos, maranasan ang iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy mo kaming pagkalooban ng Espiritong handang sumunod sa iyong kalooban at puso na Panginoong Hesus na patuloy na magtitiwala po sa iyo. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin sa hapon pong ito, at patuloy amang dalangin namin. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at dinggin at ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alila na iwasan. Tayo ay tutulungan niya.
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 4, simula mga talata 1 hanggang sa talata ay 4. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Dooy 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus, malakas na papuri sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sinong handa ng makinig? Naniniwala ba kayo na kayang ibigay ng Lord ang ating kahilingan ngayon? Yung kanyang mga pangako sa Salmo 91 ay kaya niyang gawin sa buhay natin ngayon. Amen. Lahat ng nananalig at nanampalataya na sa ipagpapalain ng Diyos, pwede nang maupo. Muli palakpakan natin ang Panginoong Hesus, malakas na papuri sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Kanina, sa atin pong banal na misa ay madalas yung sinasabi na nangungusap ang Espiritu. Amen? Amen. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu, nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng anghel, nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng mga tao na minsan ay naririyan lang sa paligid po natin para yung salita ng Diyos na magdadala sa atin ng kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya ay patuloy makarating po sa atin nang walang sinumang panghinaan sa atin, bagkus ang bawat isa po sa atin ay patuloy na magtagumpay, na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, anuman ang mga suliranin o anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay natin ngayon. Amen? Palakpakan po natin, papurihan natin ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus ay dinala po ng banal na Espiritu doon sa ilang. Dinala po siya roon, mga kapatid, at ang sabi po ay ganito, nung naroroon ang Panginoong Jesus po ay tinukso. Amen? Dumanas po ng tukso po ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ang Panginoong Jesus po nung panahon na yan ay nakaranas ng matinding gutom. Dahil 40 araw, 40 gabi na nag-aayuno o hindi kumakain ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang pagkain ay pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Amen? Ang siyang pangunahing pagkain ng tao para ang tao ay mabuhay at sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata po 27, yan, sabi po riyan, gumawa kayo para magkaroon kayo ng pagkain na hindi nasisira, bagkus pagkain na hindi nasisira, at makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Amen? May pagkaing nasisira, mga kapatid, maari yung pagkain na yan na nasisira, yan yung mga ay pagkain na idinudulot sa atin ay maari panandali ang buhay. Amen? Subalit ang pagkain na hindi nasisira, maari yan po ang pagkain na ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Habang ang Panginoong Jesus naroroon sa ilang ay may dalawang nangungusap sa Kanya. Ang nangungusap sa Kanya ay yung dyablo na tumutukso sa ating Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu na nagdala sa Panginoong Jesucristo doon sa ilang nung sandali pong iyan. Nang inaalok siya ng dyablo, ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan po ay gawin niyang tinapay ang bato, inaalok niya ang ating Panginoong Jesucristo na magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng bato na magiging tinapay. Amen?
Inaalok niya ang ating Preso Kristo na alam natin yung bato na yon na magiging tinapay ay pagkain na panandalian lamang ang kabutihang maidudulot sa ating Preso Kristo sapagkat pagkain katugunan lang po iyon ng gutom na kanyang nararanasan. Subalit ang Panginoong Hesus yung sandali na yan ay kinakausap din ng banal na Espiritu at inaalok ng banal na Espiritu ng pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Na dito sa pangyayari na to sa buhay ng Panginoong Hesus, dumaranas po siya nung sandali na yan ng pakikipaglaban. Alam natin ay tukso po kinakaharap ng Panginoong Hesus, isa po yung pakikipaglaban. Maraming sinasabi ang Panginoong Jesucristo ng mga salita na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa daigdig na ito marami kayong kapighatian. Balit sa ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kapag sinabi po ng Panginoong Hesus na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, yung mga suliranin meron sa sanlibutang ito, hindi niya tinakasan, hinarap niya, talagang dinaanan niya. Amen? Pinagdaanan lahat iyan ng Panginoong Hesus at lahat yan ay kanyang napagtagumpayan, lahat ng suliranin meron po sa daigdig po na ito. Pangalawa po, sinasabi din ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, nauunawaan ko ang inyong kahinaan ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talata 15, nauunawaan ko ang inyong kahinaan sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso akong tulad ninyo. Subalit, hindi nagkasala. Yung salita na naman ng Panginoong Hesus na hindi nagkasala, walang tuksong dumarating din sa buhay natin na hindi niya rin pinagdaanan. Amen? Lahat yun pinagdaanan din ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang lahat na yan, sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi po yan nagtagumpay sa buhay niya, hindi po yan nagawa na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay ibulid sa pagkakasala. Bagkus lahat ng tukso, ang sabi po, na pagtagumpayan niya at siya ay hindi nagkasala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. May sinasabi din ang ating Panginoong Hesus ayon po sa sulat ni Pablo sa aklat ng Pilipos na ang sabi po, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya'y namuhay bilang tao. Amen? At namuhay bilang tao na kung saan isang alipin at sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Amen? Yung mga salitang binitawan niya ni Pablo na sabi po, sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus, ibig sabihin hindi talaga nagkulang. Amen? Nagawa niya talaga, nagampanan niya talaga na gawin o sundin ang kalooban ng ating Diyos. Na yung mga pangungusap na yan ay nagpapakita kung paano niya pinagtagumpayan si Satanas. Amen. Bilang tao, nung siya'y nabubuhay sa daigdig na to, ipinapakita po dyan kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo si Satanas. Subalit dito sa sitwasyon na to, sa tagpo pong ito mga kapatid, alam po natin na hindi lang ito labanan sa pagitan ni Jesucristo at ni Satanas. Hindi lang ito labanan sa pagitan ng Panginoong Jesucristo at ni Satanas, kundi labanan din ito mga kapatid. Labanan din po ito o pakikipaglaban din po ito ng tao sa kanyang sarili. Amen. Pakikipaglaban din ito ng tao sa kanyang sarili. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang tao, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Amen? May sarili kang pag-iisip na pwede mong gamitin. Kung paano mo yan gagamitin para magpasya ka ng iyong sariling pasya. Amen. May damdamin ka. Ibinigay sa iyo ng Diyos yan, yung damdamin mo. Nasa iyo yan. Kung paano mo yan gagamitin, damdamin mayroon ka. Kung gusto mong gamitin yan, maging malungkot ka, maging malungkot ka.
Amen? Pero kung hayaan mo na sa damdamin yan, umiral yung tunay na kagalakan, magiging masaya buhay mo. Nasa iyo lang po yan. Diba, nasa atin po yan. Na kung saan, mga kapatid, dito po, pakikipaglaban ito sa ating sarili kung paano natin ito pagtatagumpayan, lalo na po sa panahon ng mga paghihirap na ating nararanasan. Kasi minsan may paghihirap ng pisikal, ng laman, may paghihirap din po ng tinatawag natin ng ating kalooban. Amen? Nasa punto po na yan, dito po sa pangyayaring dito sa ating Panginoong Kristo, may mga bagay na humihila sa isipan ng ating Panginoong Hesus. Pwede kang hilain ang isipan mo ng pangangailangan ng iyong laman, pwede din naman hilain ang isipan mo ng pangangailangan ng iyong espiritual. Amen? Ng ating spiritual na pangangailangan na ang sabi nga dyan sa aklat ng Galacia, sulat ni Pablo sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanata 5, talata 16, ang sabi po dyan, gawin ninyong patnubay sa buhay nyo ay ang Espiritu Santo. Huwag ang pita ng laman. Dahil magkalaban ang dalawa pong ito. Kaya minsan, hindi natin talaga magawa kung ano talaga yung gusto natin. Kung gusto mo makalaman na gawain, minsan hindi mo magawa kasi kapag nangingibabaw yung tinatawag na spiritual at nangingibabaw yung pagiging spiritual, kung lagi ka nasa Panginoon, kung lagi kang gumagawa, nakikinig ng salita po ng Diyos, kaya yung makalaman, hindi mo magawa. Amen. Pero kapag minsan wala ka sa Panginoon at yung spiritual naman ang nais mong gawin, minsan hindi mo rin nagagawa kapag wala po yung kalakasan na galing sa Espiritu. Amen? Nadadaig po tayo ng ating laman. At dito po minsan, dalawa ang humahatak po sa ating isipan. Kapag nanaig yung pangangailangan ng ating laman, hahatakin ang ating isipan kung paano matutugunan ang pangangailangan ng ating laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At magkalaban po iyan, mga kapatid. Minsan, meron po tayo na kung saan, minsan ay, tawag dito, nagdadalawang isip. Amen. Nagdadalawang isip. Anin ba talagang uunahin ko? Ano? Ano ba talagang uunahin ko? Mag-aasawa na ba talaga ako? O ano ba? Ano, di ba? Marami tayong dapat na minsan ay natatanaw sa buhay po natin na kung saan, ano ba talaga ang tama? Amen? Ano ba talaga ang talagang tama na dapat kong gawin na magiging pasya ko sa buhay ko? Na sa punto po na ito, minsan kapag tayo dumaranas ng ganitong mga kahirapan, mga kapatid, minsan po ay napakahirap unawain. Ano ba talaga yung tama? Amen? Yung talagang tamang gagawin natin. Kahit kanina sa mga patutuo natin ng ating mga kapatid, di ba nakakalito kaya yon? Di ba na minsan sa matitindi ka ng mga suliranin sa buhay mo, hindi mo alam kaya minsan may mga tao nagsasabi na minsan hawak sa patalim. Di ba? Hawak sa patalim. Kapag sinabing hawak sa patalim, minsan mga kapatid, yung paghawak mo sa patalim minsan, sabihin na lang natin minsan, na itatawid mo yung problema mo. Pero minsan yung mga kapinsalaan niya na idudulot minsan hindi lang sa'yo, kundi minsan maraming apektado diyan. Amen? Dahil alam natin hindi tamang pamamaraan. Minsan yung ating nagiging kapasyahan kapag dumarating na po yung mga dapat po sa mabibigat na suliranin na ating nararanasan. Hindi madaling mag-isip ng tama kapag gutom. Tama? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, meron tayong talagang kailangan, meron din naman mga kung saan ay mga gusto lang. Amen? Pero paano nananaig sa atin minsan, sa dalawa minsan na ito na mayroong mga nagdadalawang isip tayo, di po ba? Pero ang tanong, alin ba talaga ang nananaig diyan? Amen? Yung naaayon ba sa kalooban ng Diyos o yung hindi naaayon
sa kalooban ng ating Diyos. At ito po yung kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madali po iyon. 40 days na nagugutom ka. Wala kang makain. Hindi ganun kadali po mag-isip kung ano tama na dapat nating gawin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dito po, itinuturo ni Satanas sa gitna po ng suliranin na yun ng ating Panginoong Jesucristo, itinuturo ni Satanas sa Panginoong Jesus kung paano siya magsusurvive, kung paano siya tatawid. Amen. Kung paano niya maitatawid yung sandali na yan, yung pagsubok na yon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun lang naman tayo, di po ba? Si Satanas, hindi ka naman pababayaan ni Satanas eh. Tuturuan ka din ni Satanas kung paano mo maitatawid yung mga pagsubok na yan eh. Amen. Siguro naman naranasan nyo na rin minsan yan. Di ba? Kaso ang problema lang, naitawid mo yung problema na ito, pero matapos mo itawid, yung ginawa mong pamamaraan, problema pa din. Amen. Kasi bakit po? Kasi yung atin minsan pinakikinggan, hindi naman talaga si Lord, kundi pamamaraan ni Satanas. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Jesucristo na sa gitna ng gutom na nararanasan ng Panginoong Jesus, isa lang naman yung isa natin tatanawin ay kung paano siya magsusurvive ng sandali na yon at kung paano siya nasa gitna ng gutom ay magtiwala sa Diyos. Amen. Kung paano siya tatawid at kung paano siya magtitiwala sa ating Panginoong, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit madalas natutukso ang tao? Kasi, sabi ko nga, hindi nakakapag-isip ng maayos ang tao kapag gutom. Amen? Kapag gutom ang tao, kumikitid ang utak. Madaling uminit ang ulo. Di po ba? Yan mga kapatid. Nangyayari po yan sa atin. Kaya ito minsan ay mas nararamdaman natin minsan yung hirap. Amen? Kaya kapag nanaig na sa atin, mas lumamang na yung nararamdaman natin, minsan ang hirap, hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Amen? Hindi mo na alam minsan, kaya kumikitid minsan yung utak natin, kumikitid na minsan yung ating mga pamamaraan. Amen? Nauubusan tayo minsan ng pamamaraan kung paano po na kung saan ipaglaban yung ating mga suliranin po na yan para mapagtagumpayan po natin na kung saan ay maging maayos, talagang mabigyan ng tunay na solusyon yung problema, yung ating mga kinakaharap. Kaya minsan madalas dyan sinasabi po ay minsan ang tao ay nadirimlan. Amen? Di ba? Sino ba naman hindi mandilim ang paningin pag ganyan gutom ang nararanasan mo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba kahit anong pigil-pigil mo minsan ay masasagot mo talaga? Ano? Di ba? Alam po natin yan, nararanasan nyo yan. Na minsan mga kapatid, dumarating sa punto na kapag yung ating damdamin, kapag yung ating nararamdaman, hirap nararamdaman, ang nananaig po sa atin, minsan, andyan na lang minsan makikita mo, parang awang-awa ka na sa sarili mo. No? Kaya kapag awang-awa ka na sa sarili mo, madalas mo lang maririnig yung tinig ni Satanas, nakakaawa ka naman. Amen? Di po ba? Huwag mo naman kawawain yung sarili mo. Di po ba? Minsan ganyan po, sa buhay po natin mga kapatid. Subalit, wag natin hayaan na yung mga pangangailangan natin ang siyang huhubog ng ating pagkatao. Amen? Wag natin hayaan na yung mga pangangailangan na yan ang siyang huhubog ng ating pagkatao. Na minsan, dahil dyan sa mga pangangailangan iyan, dyan tayo nakakapagpasya kung tama ba o hindi ang ating gagawin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na huwag natin payagan sa buhay po natin mga kapatid na dahil lang sa gutom minsan lumiit yung ating pananaw sa Diyos. Amen?
Na dahil minsan sa gutom na ating nararanasan, nagiging maliit yung ating pananaw sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Minsan ganyan po tayo kasi nadirimlan na tayo. Amen? Kaya kapag tayo nadirimlan na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ito na po minsan na kung saan ay nakakapagpasya na po tayo ng mga gawain sa buhay po natin, isang pasya na kung saan ay dapat nating gawin pero minsan ay patungo pa rin sa ikakapahamak po natin. May gusto po akong basahin po sa inyo. Ang sabi po dito sa aklat po ng Pangalawang Hari, Kabanata 6, ito yung panahon na ang bayan po ng Samaria ay kinubkob ng kanilang kalaban. At nung kubkubin ng kalaban po nila, ang bayan po na ito, lahat ng daraanan ng mga produkto para pumasok sa bayan ng Samaria, para sila po ay may supply, may pagkain, naharangan lahat ng kanilang kaaway. Kaya dumating po yung panahon na kung saan ay naubusan na sila ng supply at nagkaroon ng matinding tagutom sa kanilang lugar. At sa tindi po ng gutom, ito po yung nangyari. Minsan nang namamaybay ang hari sa pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, kung hindi ka ba tutulungan ni Yahweh, saan ako kukuha ng itutulong ko sa iyo? Narinig niyo po yung sabi na yon? Sa tindi ng gutom na iyon na kailang nararanasan, lumapit yung babae sa hari at sabi niya, "Tulungan mo ako." Ang sabi ng hari, kung sa sitwasyon natin, ang Diyos ay walang ginagawa, walang magagawa, ako pa kaya? Amen? Yan sabi ng hari dito, wala akong makuha sa giikan kahit sa pisaan ng ubas. Ano ba ang problema mo? Tanong ng hari. Gusto niyo malaman kung anong problema niya? Sabi ng hari, sa sitwasyon natin ngayon, hihingi ka sa akin ng tulong, kung ang Diyos walang maitulong sa'yo, lalo na ako. Sabi niya, wala akong makitang makuha doon sa giikan, sa pisaan ng ubas, wala akong makuha doon. Amen? Kaya sabi ng hari, ano ba talaga problema mo? Sumagot ang babae, "Nagkasundo po kami ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may pagkain kami ngayon. Bukas ang anak niya ang iluluto namin. Kaya naman po, iniluto namin ang aking anak. Nang hingin ko po sa kanya ang anak para iluto, ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw ilitaw. Nang marinig ito ng hari, sinira niya ang kanyang kasuutan at nakita ng mga tao na siya'y palay nakasuot ng sako bilang tanda ng matinding kalungkutan." Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Nakita niyo po kung paano kumitid ang utak sa tindi ng gutom. Amen? Pati yung anak kinatay na para lang may makain ng oras na yan. Diba? Kung tayo po ay naruroon pa sa kalalagayan na kung saan mga kapatid ay naliliwanagan pa at nakatayo pa sa katatagan ng ating pananampalataya, siguro hindi ka masisiraan ng loob na kung saan makakapagpasya ka na yung anak mo ay kakainin mo. Amen? Palagay natin, nakatawid sila nung sandali na yan. Amen. Survive po sila. Yung gutom nila na ayos. Pero ang tanong, anong tingin sa'yo ng tao habang panahon? Amen. Di po ba? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kanina, yun po yung nagiging karanasan po nila sa tindi ng gutom pong iyon. Kaya sinasabi ko nga,
Minsan wag natin payagan na yung mga suliranin na yan, minsan na ating dinadana sa buhay po natin, wag natin na yan ang huhubog ng ating pagkatao. Amen? Wag natin hayaan na yan ang magpapatakbo sa atin at siyang na magtuturo sa atin kung anong ating magiging pasya na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag natin sa gitna ng mga suliranin o matitinding gutom, mga kapatid, huwag natin patayin ang pag-asa natin sa Diyos. Dahil lang sa mga pag-iisip ng kahirapan. Amen? Huwag natin patayin yung pag-asa na yan, yung natatanaw natin na minsan ituon mo ang paningin mo kay Lord pero yung tingin mo na kay Lord ang liit na. Amen? Dahil sa minsan, sa tila bagay, minsan may mga suliranin tayo dito sa 40 days na to na dinadanas ng ating Panginoong Jesucristo. Baka maaari kapatid tulad ng mga babae na to, kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayo kung aasa lang tayo sa Diyos. Amen. Kaya yun ang inaalok ni Satanas sa Panginoong Jesucristo. Nung sandali na yan, para makatawid ka dyan, ang sabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-asa natin ay wala sa pagkain. Amen. Ang pag-asa natin wala sa pagkain kasi ang sabi nga hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay. Amen? Kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos, hindi ka nilikha ng Diyos dahil lang sa pagkain. Amen? Tayong lahat ay nilikha ng Diyos para na kung saan sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Mabuhay sa kalooban niya, sumunod sa utos ng Diyos, sumunod sa salita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang gutom, lumilipas din. Amen. Lumilipas din ang gutom, kapatid sa Panginoong Hesus. Dito po, ang Panginoong Hesus, nung malagpasan niya ang lahat ng pagsubok, may mga anghel na dumating para paglingkuran ng Panginoong Hesus, para ibigay yung kanyang mga pangangailangan. Amen? Dumarating, may anghel naman talagang dumarating. Sinabi kanina ni Father, di po ba? May anghel na dumarating, kinakausap tayo na kung saan dinadala din ng mga anghel po yung ating pangangailangan. Subalit ang kinakailangan ng mga kapatid, sa panahon ng matitinding pagsubok, paano ka tatayo sa kalooban po ng Diyos na kung saan kapag tayo nagtagpag sa pagtayo natin sa kalooban po ng Diyos, mayroon naman talagang uutusan ang Diyos para sa atin ang ating pangangailangan. Amen? Pero minsan kasi pinangungunahan lang talaga natin si Lord. Amen? Kapag pinungunahan natin ang ating Panginoong Kristo, hindi tayo makapag-antay, hindi tayo makapagtiis, hindi tayo makapagtiyaga. Minsan, doon nagkakamali yung ating pasya. Amen? Pero habang ang tao may tiwala po sa ating Panginoong Kristo, inahantay ang pagkilos po ng Diyos, dumarating po sa buhay ng taong tunay na tagumpay at dumarating sa buhay ng tao ang tunay na pagpapala na kanyang kailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Siguro nung nakaraan, mahal na araw, Biyernes Santo, yung aking tita po ay inilabas namin sa ospital. Kasi nadulas po siya na pilayan at yung kanyang baywang ay kinakailangan lagyan ng bakal para maidugtong at muli makalakad. At sa awa ng Diyos, nakakalakad na siya, nakakatayo na po siya. Nakita ko kahapon sa therapy niya po, okay na. Ngayon, ang sabi sa akin ng sister wife ko nung nakaraan, kasi malaki rin ang gastos. Malaki ang gastusin po, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Sa pag-therapy niya lang, talagang sa mga pangangailangan araw-araw sa gamot niya, malaki talaga ang gastusan. Nung nakaraan, sabi sa akin na akin sister wife, sabi niya sa akin, "Pa, hindi ako nakapagpaalam sa iyo." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, mayroon mga kamag-anak lang ako na kung saan ay kailangan ang tulong. Pinadalhan ko ng 2,000. Sabi niya, okay lang ba? Hindi ka ba nagagalit? Sabi ko, wala. Tulong yun eh. May pantulong ka, di itulong mo. Pag wala, di wala. Oo, di po ba? Totoo lang, ganun lang naman. Di po ba? Okay.
Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, matapos niyang ibigay yon, oras lang ang pagitan. May tumawag na kamag-anak niya na kasi yung tinulungan sa side iyon ng mother niya. Oras lang ang pagitan, may tumawag na kamag-anak niya at sabi po, kamag-anak niya doon sa father side, nang sabi, nagtulong-tulong kami para kay tita doon sa at tiyahin niya na kung saan na sa amin kapatid ng biyanan ko na inoperahan. At ang sabi niya, nag-share po kami para tulong sa kanya at inabot ng 20,000. Biro niyo po yun, pang-therapy niya po yun. Amen? Di ba? Ando doon na yung kilos ng ating Panginoong Jesucristo para matugunan yung kanyang pangangailangan. Kaya tuwan-tuwa yung misis ko. Ang sabi niya, pang ilang linggo na ito na kung saan pangangailangan ni tita para matugunan yung kanyang pangangailangan. May kumikilos ang ating Diyos. Amen? Nasa gitna minsan ng mga suliranin, meron tayo minsan para bagang, madalas namin pinag-uusapan ng sister wife ko po iyon. Sabi niya, yan ang ating suliranin ngayon. Kung paano yan mapupunuan, yung pangangailangan ni tita ng ilang 2 buwan iyan na pagpapaterapi niya po. Amen? Pero tapat ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Na dito po mga kapatid ay ang gutom minsan lumilipas din yan. Amen? Di ba? Ayan, hindi naman permanente yung problema natin. So bali, lagi po natin isipin na ang bato na pinipilit na gawing tinapay, lalo na kung ayon sa pamamaraan na nais ni Satanas, maari kaya kang itawid. Amen? Pero hindi yan ang tunay na pakinabang sa buhay mo. Maari sa oras na yan, tayo ay kaya niyang itawid sa mga suliranin na ating nararanasan, pero huwag mo yan asahan. Huwag mo yan asahan dahil hindi yan ang tunay na pakinabang sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Hindi lahat ng tinapay na nakakatugon sa ating gutom ay pakinabang. Amen? Lalo na kung yung tinapay na yan ay galing sa pamamaraan ni Satanas. Amen? Diyan natin makikita kasi kung ano bang magandang ibinubunga. Amen? Anong magandang ibinubunga? Kung yan ay sa pamamaraan ni Satanas, wala yung magandang ibubunga po. Amen? Marami pong sisirain po iyan. Na minsan maari sa oras na yan katugunan, pero yung kasunod niyan, maari masahol pang kapinsalaan ang pwedeng ibunga niyan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pero ang ating Panginoong Jesucristo nung oras po na yan, sa gitna ng gutom na kanyang nararanasan, hindi niya naitawid yung problemang iyon sa pamamagitan ng kung saan ay pakinggan ang dyablo nung oras na yan para gawing tinapay ang batupong iyon. Amen? Bagkus ang Panginoong Jesus, isa lang kanyang pinakikinggan at kung saan ang tiwala niya itinuon niya doon lamang sa salita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko minsan yung patutuo ng sinabi ng babaeng ito. Minsan ang sabi niya, ang pagkain namin ay minsan ng aking anak, pananghalian namin, isang paketeng Skyplex. Minsan ang pagkain namin ay ganito lang, maghahapunan kami ng lugaw, 5 pisong lugaw, hapunan namin ng aking mga anak dahil wala ng asawa, naghihirap. Pero nung tanungin ng mga tao, kasya ba sa inyo yung pagkain na yan? Ang sagot niya lang, hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Na kung saan nung sandali na yon, kahit yun na ang kanilang nararanasan, hindi na wala ang kanyang tiwala sa Diyos.
Amen. Hindi nawala ang tiwala niya sa Diyos na kahit yun ang kanilang pagkain ng sandali na yan, yung pagkain na yun ay kinikilala pa rin nilang kabutihan iyon ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Kaya mga kapatid sa ating Penso Kristo, hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya natukso na sa kanilang sitwasyon minsan ay gumawa ng anumang pamamaraan para matugunan ang kanilang pangangailangan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kundi ang kanyang mga salita, araw-araw, marami kaming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Bakit po nasasabi niya iyan? Dahil sa gitna ng mga suliranin meron sila, hindi siya nawawalan ng tiwala po sa Diyos. Nananalig siya araw-araw, may ginagawa ang Diyos, may gagawin ang Diyos na mabuti sa buhay po nila. At alam ko, ang sister na ito, pinagpala na ng Lord. Kasi minsan kami nakita, ang ganda ng ngiti niya. Tapos sabi ko sa kanya, kamusta na? Sabi ko, ngiti mo pa lang, talagang kitang-kitang nag-uumapaw na ang pagpapala ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, sa biyaya ng Diyos, pastor, kasi pastor, tawag niya sa akin. Sabi niya, sa biyaya ng Diyos ay pinagpala ng Diyos. Sabi ko, kamusta na? May trabaho ka na? Sabi niya, mayroon na. Kasi nag-aral siya na para mga magmasahe ba? Nag-aral po siya. O nung mag-aral siya, ang sabi niya, di paano yan? Pag nagpa-service ako, magkano? Sabi niya sa akin, hindi po ako naniningil. Paano kakikita niyan? Libre lahat. Sabi niya, hindi ako naniningil. Sabi niya, kung magkanong ibigay, yun lang. Ang sabi niya sa akin. Pero ang sabi niya, mas mahigit kaysa inaasahan ko ang ibinibigay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mas mahigit kaysa inaasahan ko, ang sabi niya, ang ibinibigay po sa Kanya. Bakit po? Kasi lahat ng sandali na yan, anumang gagawin niya, yung buhay meron siya, ay nakalaan na sa kamay ng Diyos, ipinagkakatiwala na sa magagawa ng kamay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. At ito yung buhay meron tayo dito sa Hong Kong. Amen? Ito yung buhay meron tayo dito. Marami pong hindi ko alam kung ano yung mga bato meron sa buhay niyong inaalok ni Satanas. Sa gitna ng mga pagsubok, meron kayo. Amen? Malamang meron yan. May mga batong inaalok sa inyo si Satanas. Hindi ko alam kung gaano karami yung batong iyan na minsan mamimili ka lang. Alam naman natin si Satanas, di po ba? Ang dami niyang gustong ialok sa atin na kung saan para maitawid lang natin sa pamamagitan ng batong inaalok niya yung ating mga suliranin. Amen? Habang tayo naririto. Subalit mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, wala diyan sa batong alok ni Satanas ang tunay na pakinabang. Kundi magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Minsan naalukin ka ni Satanas, Sasabihin siya ni Satanas, kahit may asawa yan, habang andi dito ka, may mag-iingat sa'yo, may masasandalan ka, may magbibigay ng pangangailangan mo. Pero walang nalilihim na hindi nabubunyag na pagdating ng panahon, kapag nabunyag iyan, yan ang magiging pagkatao mo sa harapan ng mga taong nakakakilala sa iyo. Amen. Kaya wag natin hayaan na mga suliranin meron tayo ang siyang huhubog sa atin ng ating pagkatao. Di hayaan natin sa gitna ng mga suliranin na iyan, hubugin ka ng salita ng Diyos na magtiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, sambahin natin ang ating Diyos. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang samba.
pinakatalaga sa Panginoong Jesus. Itataas kita sa aking buhay. Ilalaan lang natin yan at sundin ang kanyang kalooban. Hindi niya tayo papabayaan. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluhuran. Ang siyang nais mo, maging kagalakad sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluhuran. Ang siyang nais mo, maging kagalakad sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Panginoong Jesus, kami ay nilikha mo sadyang para sa iyo. At sa aming buhay, ikaw lamang ang aming Diyos. Sa gitna ng mga suliranin, meron kami. Ikaw ang Diyos na paglalaanan namin ng aming buhay at patuloy na sasambahin, papupurihan sa buhay po namin. Panginoong Hesukristo, napagtagumpayan mo ang sanlibutan. Napagtagumpayan mo ang mga suliranin sa sanlibutan pong ito. Dumadalangin kami. Yung lakas meron ka para mapagtagumpayan ang sanlibutan, ang mga suliranin sa sanlibutan pong ito. At sa gitna ng mga suliraning iyan, patuloy mo matayuan at magawa ang kalooban ng iyong amang nasa langit. Ipagkaloob mo sa amin ang kalakasang iyan. Na anumang suliranin, maaring dumaan sa buhay namin sa daigdig po na ito, manatili po kaming nakatayo sa iyong kalooban. Mananatili kaming matatag, nagagawa ng iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Ang tunay na pagpapalang aming hinahangad ay hindi yung pagpapalang mula sa bato, kundi yung pagpapalang mula sa salitang sinasabi mo kapag aming sinusunod. Dalangin namin, dakilang Diyos, bigyan mo kami ng sapat na lakas, masunod namin ang iyong kalooban. May isa buhay namin ang iyong mga salita, maging sa gitna ng mga suliranin. At aming inaangkin at buong pusong pinaniniwalaan kung paano ka nagtagumpay, magtatagumpay kaming kasama mo, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos, manatili ang kamay mo ang isang may hawak sa buhay ng bawat isa sa amin habang kami naririto sa Hong Kong. Diyos, dalangin ko po,
manatiling kamay mo ang siyang may hawak ng kanilang buhay, Panginoong Hesus. At dalangin ko, Ama, anumang karamdaman o Diyos meron sa kanilang katawan, sa mga sandali na to, dakilang Ama naming nasa langit, hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mapawi ang lahat ng karamdamang iyan, lahat ng sanhi ng karamdaman na nagiging sanhi ng aming panghihina o Diyos, kinakasira minsan ng aming kalooban, dakilang El Shaddai, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinihiling ko po, Ama, pawiin mo ang lahat ng sanhi ng karamdaman sa aming katawan sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, Ama, hugasan mo kami sa lahat ng karumihan, sa lahat ng sanhi ng karamdaman sa aming katawan. At hinihiling ko, dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan ay panatilihin mo, Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid na to, taglayin nila araw-araw, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Ama naming nasa langit, padalhan mo kami ng iyong mga anghel lagi, dakilang Ama, na magdadala po sa amin ng aming pangangailangan araw-araw. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, pagpalain mo ang paglilingkod ng aking mga kapatid sa mga among kanilang pinaglilingkuran, at pagpalain mo ang mga among kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, upang ito'y magiging pagpapala din po sa aking mga kapatid. Paghariin mo sa kanilang mga tinitirhan sa bahay tahanan ng kanilang amo, Ama, ang kapayapaan, ang pagkakaisa at pagmamahalan, Yahweh El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Taas po natin ang lahat ng kahilingan, nais natin hilingin kay Lord, iparating sa Panginoong Hesus. Ama, narito po ang aming mga kahilingan ngayon at buong puso kaming nananalig kung paano ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay maging sa kamatayan, o Diyos, ay napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo, aming inaangkin, dakilang Ama, sa kaya kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng aming itinataas ngayon ng kahilingan, ito po ay darating sa aming buhay. Ito po'y tatanggapin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy ka, O Diyos, maghari sa buhay namin, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Ilagay mo sa kamay ng aking mga kapatid araw-araw ang mabubuting bagay na kailang kailangan, mabubuting bagay na maibabahagi nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo, at patuloy po na samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkutkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapagsasabi sa kanyang Panginoon buong katahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatamoy nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang mga lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.